Magandang gabi po mga kapatid. Salamat ulit sa Panginoon sa pagkakataong ito na pinagkaloob sa atin ng Panginoon para tayo ay magsama-sama upang atin pong alalahanin at sambitin ang mga kabutihan ng Diyos sa bawat isa sa atin itong nagdaang isang linggo. Ito rin po ay pagkakataon para minsan pa ay atin pong pag-aralan ang Kanyang salita at atin pong idulog sa Panginoon ang atin pong mga kahilingan. Kaya mga kapatid, sa gabing ito, atin na pong buksan ang atin pong mga Bibles sa John chapter 11 verses 41 to 42. John 11 verses 41 to 42. Ang sabi po dito, "So they took away the stone. Then Jesus looked up and said, 'Father, I thank you that you have heard me. I knew that you have always heard me, but I said this for the benefit of the people standing here, that they may believe that you sent me.'" Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa ng Kanyang salita, tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa kabutihan mo sa amin. Tunay po na kulang ang amin pong mga salita at oras para aming isa-isahin ang mga ito. Pero Panginoon, sa kabila ng aming limitations, Panginoon, nais namin na sabihin sa inyo na kami po ay nagpapasalamat sa inyo po, Panginoong kabutihan sa amin. Kami po ay nagpupuri. Ikaw ay aming niluluwalhati dahil po sa inyo pong biyaya na patuloy naming nararanasan. Sa gabing ito, humihingi kami ulit ng tulong sa inyo. Kinikilala namin ang kakulangan ng aming kaalaman at kawalan ng lakas para maunawaan at maiangkop sa buhay namin ang salita mo. Kaya Panginoon, samahan mo kami sa aming pag-aaral ngayong gabing ito. Ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tuwing bagong taon po ay lagi ko pong naalala nung kami po ay mga bata pa. Bago po kami maging mananampalataya. Kami po ay may pwesto sa palengke, damitan, Ang nanay ko po ang laging nagtitinda dito ng mga damit. At tuwing bagong taon po, sa halip na doon po sa loob ng palengke, kami magtitinda ng mga damit, ang lahat po ng mga nasa loob ng palengke ay lumalabas sa kalsada para doon po magtinda. Ang tawag dito ay baratilyo. At kami po ay nagagawa ng tent at doon po namin inilalagay, dinidisplay yung amin pong mga tinda. At napakaraming tao po everyday hanggang sa first week ng January na namimili at sinisikap po namin at lahat ng mga nagtitinda dito na mas mura ang pagbibenta para talagang dumugin ng mga tao. At naalala ko po noon, doon po sa aming tent na ginagawa, meron pong isang bahagi doon sa aming tent, para bang maliit na kwarto, na nilalagyan po ng aking tatay ng karatula, na nakalagay doon ay, "Nais mo bang malaman ang iyong kapalaran ngayong taong ito? Nais mo bang malaman kung magiging maayos ang iyong negosyo, ang iyong pag-aaral, at ang iyong karelasyon? Kung gusto mong malaman, pumasok ka sa lugar na ito at sasabihin ko sa iyo." Alam niyo po, ang tatay ko po, nung hindi pa siya mananampalataya, isa po sa kanyang mga ginagawa ay manghula. Siya po ay manghuhula. Bukod sa marami po siyang mga anting-anting, siya po ay nanghuhula ng kapalaran ng isang tao. Ngunit salamat po sa Panginoon sapagkat nung nakakilala siya, sinuko niya lahat itong mga kalamang ito, itong mga anting na ito. Pero ang naalala ko po noon, marami pong mga pumipila at nagpapahula sa aking tatay. At karamihan po ay mga babae. Madalas ang kanilang pinapahulaan ay kung maayos ba yung kanilang kasintahan. Magtatagumpay ba sila? Magiging maganda ba yung kanilang relationship? Habang iniisip ko po yun, ay talagang napakahalaga nga pala ng relationship sa tao. Lalo tigit, napakahalaga na maging maayos po ito. Di po ba? Ngunit ngayong gabi mga kapatid, kung meron pong relasyon na dapat magkaroon tayo, okay? Ayun po ay yung relationship natin sa Panginoon. At sa gabi rin ito mga kapatid, kung meron pong relationship na dapat tayong una na inaayos, pinagsisikapan natin, pinaglalaanan natin ng oras para ayusin, ito po ay ang relationship natin sa Panginoon. Sapagkat katulad po ng madalas nating nababanggit,
at madalas nating napapag-aralan pagka maayos ang relationship natin sa Panginoon, no? Pag maayos ang relationship natin vertically, magiging maayos din ang atin pong relationship horizontally. Ang ibig pong sabihin, magiging maayos din ang relationship natin sa ating kapwa, no? Sa mga tao na karelasyon natin, sa ating asawa, sa ating family, sa ating mga office mates, sa ating boss, no, sa ating teacher, sa ating mga kabarkada, no? At lahat ng karelasyon natin ay magiging maayos. Kaya sa gabing ito mga kapatid, sa patuloy na paglipas po, no, ng bawat araw ng simula ng buwan na ito, nawa makita po natin na kailangan po natin na unahing ayusin ang relationship natin sa Panginoon ngayong taong ito bago po natin ayusin ang iba pang mga bagay. At yan po ang ating pag-uusapan ngayon at yan ang makikita natin. Ano po? Dito po sa particular na panalangin ng Panginoong Hesukristo. Ngayong gabi mga kapatid, pinamagatan ko po ang ating pag-aaral, The Constant Prayer of Jesus. The Constant Prayer of Jesus. Ang palagiang panalangin ng Panginoong Hesukristo. Ang madalas po na pinapag-aralan no po, or na-highlight pagka binabasa po ang John chapter 11 ay ito po yung pagbuhay ng Panginoon no po, kay Lazarus na 4 na araw ng patay. Ano po? At kung titingnan po natin dito sa John chapter 11, ano po, bukod po sa kamangha-mangha na ginawa na ito ng Panginoong Hesukristo, ay dinidiscuss din po dito ang mga relationships. Ano po, ang iba-ibang mga relasyon. Ang una po makikita natin ay yung relationship ng Panginoong Hesukristo sa magkakapatid, no, na Mary, Martha, and Lazarus. Ang sabi po dito sa chapter 11, verse 5, Jesus loved Martha and her sister and Lazarus. So, dito makita natin yung relationship ng magkakapatid na ito sa Panginoong Hesukristo, na mahal ng Panginoon itong tatlong magkakapatid na ito. At ganun din itong magkakapatid na ito, mahal din ang Panginoong Hesukristo. And then, makikita rin natin yung relationship ng Panginoon at ng mga apostol. Sabi po dito sa 14 and 15, So then he told them plainly, Lazarus is dead, and for your sake I am glad I was not there, so that you may believe, but let us go to him. So, ito pong pangyayaring ito, no? Makita po natin na yun nga po, may sakit si Lazarus, hindi natin alam kung gaano katindi o gaano kalala ang karamdamang ito ni Lazarus. Pero makita natin dito na itong karamdamang ito ay ikinamatay niya. Ngunit, ang mapapansin natin dito, no? Ang sabi sa verse 6, Yet when he heard that Lazarus was sick, he stayed where he was 2 more days. No po? So, ito nga pong karamdaman ni Lazarus ay ito na yung kanyang ikinamatay. Ngunit tumarinig ito ng Panginoong Hesukristo na siya ay may sakit, hindi agad sumugod, no, doon sa Bethany. Na nakakapagtaka, no, sa isang tao na mahal mo, pagka nalaman mo may karamdaman, no, kung may kakayahan ka na pumunta doon, talagang gagawin. Pero ang Panginoon, nagstay siya ng 2 araw pa kung nasaan siya. At yun nga, makita natin dito na namatay na yung si Lazarus. So dito, ang dahilan kung bakit dinilay ng Panginoon yung pagpunta niya, sabi niya sa mga apostol, ay para makita niyo ang mangyayari, para sumampalataya kayo, para mas maging matatag pa ang inyong pananampalataya sa akin. Okay? And then dito, makikita natin sa verse 35, ito yung sabi nila, pinakamaikling talata. No? So pagdating ng Panginoon, nagulo lahat, pati yung kanyang mga kapatid, na ang sabi, kung dumating ka sana ng maaga-aga, ay inabutan mo pang buhay si Lazarus at siya ay napagaling mo. No? Pero sabi ng Panginoon sa verse 25, I'm the resurrection and the life. He who believes in me will live even though he dies. And whoever lives and believes in me will never die. Do you believe this? And then verse 27, Yes, Lord. She told him, I believe that you are the Christ, the Son of God, who was to come into the world. Pero ang paniniwalang ito ni Mary ay kumbaga sa huling panahon pa bubuhay dito si Lazarus. And then pagdating nga dito sa verse 35, nung pinuntahan na nila yung kanyang libingan, no?
At ang sabi dito sa verse 35, Jesus wept. And then sa verse 36, then the Jews said, see how he loved him. So makita po natin dito kung gaano katibay, kung gaano katatag yung mga relationship nila sa isa't isa. Okay? So ngayong gabi, ang titingnan po natin dito ay hindi po yung paano at bakit binuhay ng Panginoon si Lazarus, kundi ano yung nilalaman ng prayer ng Panginoon. No po? Nung bago niya buhayin si Lazarus. Kaya kung titingnan po natin itong verses 41 to 42, so they took away the stone, then Jesus looked up and said, no, siya po ay tumingala, at siya ay nanalangin. Sabi niya, Father, I thank you that you have heard me. I knew that you always hear me, but I said this for the benefit of the people standing here, that they may believe that you sent me. So, gusto ko lamang pong pansinin at pag-aralan ngayong gabing ito, yung sinabi niya na sa verse 41, I thank you that you have heard me. At sa verse 42, I knew that you always hear me. Okay? Meron pong pinapakita ang mga phrases na ito tungkol sa relationship naman ng Panginoon at ng kanyang Ama or ng Diyos Ama. Okay? As I've said kanina, hindi lamang yung muling pagkabuhay ni Lazarus ang itinuturo ng kapitulong ito, kundi yung mga relationships, no? Yung relationship ng Panginoong Hesukristo kay Mary, Martha, and Lazarus, yung relationship ng Panginoon sa mga apostles at maging sa crowd, no? Sa mga taong naandoon. Okay? At dito, ang gusto kong makita natin ngayong gabi ay yung relationship ng Panginoong Hesukristo sa Diyos Ama. At dito, makikita natin yung salitang, I thank you that you have heard me. I knew that you always hear me. Mga kapatid, ngayong gabi, nais ko pong makita natin, no, na itong mga statements na ito ay pagpapakita that the Lord Jesus Christ is always praying. Okay? He is constantly praying to God. No, kasi sabi niya, thank you that you have heard me. Kung atin pong titingnan yung prayer na yun, that you have heard me, ay dito pa lang siya nag-pray publicly. Di ba? Pero, ang ibig pong sabihin nito, bago siya dumating, no, or bago mangyari itong pagpunta nila sa libingan ni Lazarus, the Lord is praying. In fact, naniniwala po ako na dito po sa 11 verse 4, ang sabi niya, yet when he heard that Lazarus was sick, he stayed where he was 2 more days. Ako po'y naniniwala ang dahilan kung bakit hindi agad sumugod ang Panginoong Hesukristo. No? Dito po, sa lugar kung nasaan si Lazarus na may karamdaman, ay nanalangin muna siya. Okay? Kumonsulta muna siya sa Panginoon. At marahil ang Diyos Ama ay sinabihan din siya na, oops, huwag ka munang sumugod doon. No? Huwag ka munang pumunta. Kumbaga, makita po natin na sa bawat pagkilos ng Panginoon, sa bawat sasabihin niya at gagawin, kailangan may instruction ang Diyos Ama. In fact, ang sabi niya, sa John chapter 5 verse 30, by myself I can do nothing, I judge only as I hear, and my judgment is just, for I seek not to please myself, but Him who sent me. So lahat ng sinasabi ng Panginoon, ito po ay galing sa nag-utos sa Kanya, na walang iba kundi ang Diyos Ama. Ang sabi pa po sa 6:38, John 6:38, for I have come down from heaven, not to do my will, but to do the will of Him who sent me. Okay? At ang isa pa pong talata na makikita natin, nasabi sa John 12, verses 49 to 50, for I did not speak of my own accord, but the Father who sent me commanded me what to say and how to say it. I know that His command leads to eternal life, so whatever I say is just what the Father has told me to say. So makita po natin dito no, yung dependence ng Panginoon sa Diyos Ama. Na lahat ng kanyang ginawa at sinabi, yun po ay based sa instruction ng Diyos Ama. At yun nga po, kung atin pong pag-aaralan, no, kung paano manalangin ng Panginoong Hesukristo, no po, at bakit ganun siya kadalas manalangin, sapagkat sa bawat kilos niya, sa bawat sasabihin niya, no, sinisigurado niya na yun ang instruction ng Ama. At dito po,
kaya niya dinelay yung kanyang pagpunta kay Lazarus for 2 days, I believe, is to talk with the Father. Mga kapatid, ngayong gabi, kung gusto po nating ayusin ang ating relationship sa Panginoon, ito po ang napakagandang halimbawa na pinakita ng Panginoong Hesukristo na dapat nating gawin. Let us pray constantly or consistently. Lagi po tayong manalangin. And in fact, yan po ang mababasa natin sa buong Biblia, no? Na laging ang mga sumusunod sa Panginoon ay nananalangin. In fact, ang sabi pa nga ni Apostol Pablo sa 1 Thessalonians 5:17, pray without ceasing. Okay? Or pray always. So ngayon pong gabi, may tatlo po tayong makikita na resulta when we pray constantly. Pagdating po sa pag-aayos ng ating relationship sa Panginoon. So ito pong phrases na ito, no? I thank you that you have heard me and I knew that you always hear me. Ang ipinapakita po ng Panginoong Hesukristo na resulta ng constant praying, nung sinabi niya, you always hear me, no? Ang ibig sabihin, every time na ako ay tumatawag sa iyo, no, lagi mo akong pinapakinggan. Una, it shows a firm relationship. Okay? It shows a firm relationship. Ipinapakita nito ang isang matibay, matatag na relasyon. No? Paano po natin masasabi na yung constant na pananalangin, no? Yung constant na pakikipag-usap ay nagpapakita or ito'y magdi-develop ng matibay at matatag na relationship? Sapagkat ang Panginoong Hesukristo, gaya nga ng nabasa natin kanina, ang kanya lang sinasabi at kung paano niya ito sabihin ay naaayon lamang sa sinabi sa kanya ng Diyos Ama. Ang ibig sabihin, the Lord Jesus is so dependent sa instruction ng kanyang Ama. Hindi siya nagsasalita ng sarili niya lang. No? Hindi siya gumagawa ng naaayon lamang sa kanyang kalooban, kundi lahat ay naaayon sa kalooban ng Panginoon. At yun po ay isang pagpapakita ng isang matatag na relationship. Walang salungatan, no? Walang iwanan. Meron po silang cooperation. At yan po ay makikita natin sa John 17, verse 22. Ang sabi po dito, ito po ay yung isa sa pinakamahabang prayer ng Panginoong Hesukristo. Ang sabi dito, John 17, verse 22, I have given them the glory that you gave me, that they may be one as we are one. So dito po pinapakita ng Panginoong Hesukristo sa prayer na ito kung gaano katibay ang kanilang relationship, no? They are one, no? They are united, no? Again, as I've said, hindi sila nagsasalungatan. Kung ano ang makakabuti, no? Kung ano ang dapat gawin, mahirap man ito o hindi. Okay? Yun ang kanilang gagawin. Mga kapatid, ngayong gabi, kung gusto po natin na magkaroon ng maayos na relationship sa Panginoon, let us listen and obey, no, sa lahat ng kanya pong kalooban. In that way, no po, magiging matibay po ang relationship natin sa Panginoon, katulad ng relationship niya sa Diyos Ama. No? Ang sabi niya pa dito sa John 17:23, I in them and you in me, may they be brought to complete unity, to let the world know that you sent me and have loved them even as you have loved me. Okay? So, dito makita natin na inireveal ng Panginoong Hesukristo, no? Kung gaano kamahal ng Diyos Ama ang Panginoong Hesukristo, na ang prayer niya, maranasan din, no, ng mga sasampalataya sa Panginoon, yung pagmamahal, no, na ipinagkaloob ng Diyos Ama sa Panginoong Hesukristo. At ang sabi pa dito sa verse 24, Father, I want those you have given me to be with me where I am, and to see my glory, the glory you have given me, because you loved me before the creation of the world. So, matagal nang nagmamahalan ang Panginoon at ang Diyos Ama. So, ganun katibay, ganun katatag ang kanilang relationship. Kaya ganun na lamang silang mag-communicate. No? Ganun na lamang silang mag-usap. At ganun na lamang sumunod ang Panginoong Hesukristo sa Diyos Ama. At because of that, no, na-accomplish, no, yung purpose, no, yung plano ng Panginoon sa buhay ng Panginoong Hesukristo, no,
magkaroon po tayong lahat ng kaligtasan. Ngayong gabi, yan po ang ninanais ng Panginoon na maunawaan natin. Na ang kalooban ng Panginoon ay para sa ikabubuti natin, na ang kalooban ng Panginoon ay makikita natin sa kanyang salita. At once na makita natin ito, dapat po nating sundin. Sapagkat ito ang magpapatibay at magpapatatag ng relationship natin sa Panginoon. Kaya ngayong gabi mga kapatid, kung hindi mo alam ang kalooban ng Diyos, ang ibig sabihin, mahina ang atin pong relationship sa Kanya. Ang ibig din pong sabihin noon, nahihirapan po tayo, nalilito po tayo sa buhay na ito. Hindi natin alam kung saan tayo pupunta. Sapagkat hindi klaro sa atin kung ano ang kalooban ng Diyos. Yun lamang po mag-aayos ng buhay natin pag nalaman natin ang kalooban niya. Katulad po ng ginawa ng Panginoong Kristo. Kaya lagi po tayong manalangin. So yun po ang una na makikita natin na resulta when you constantly pray. Katulad din po ng palaging pananalangin ng Panginoong Kristo. Ipinakita po nito ang kanilang firm relationship or strong relationship. Okay? Ang pangalawa, hindi lamang firm relationship but faithful relationship. No? Matapat na relasyon. Okay? Ang sabi dito, balikan po natin. Ano? Sabi dito, I knew that you always hear me. No? Alam ko na lagi mo akong dinidinig. Okay? Ang Panginoon, sinasabi dito that God the Father is faithfully listening to Him. Okay? Yung salita pong knew dyan ay hindi lamang alam theoretically. No? Hindi lang yung basta nabasa natin sa Bible na pagka tayo nanalangin, tayo dinidinig ng Panginoon. Hindi lamang po yun ang kahulugan niya. But, experientially. Okay? Hindi lamang theoretically, but through experience. Yun po ang ibig sabihin ng I knew that you always hear me. Ipinangako mo na sa akin yan at yan ay naranasan ko, napatunayan ko that you always hear me. Okay? Ang Diyos po ay tapat na nakikinig sa panalangin ng Panginoong Kristo at siya rin po ay tapat na nakikinig sa panalangin natin. At dito po, ang Panginoong Kristo, pinapakita niya rin yung katapatan niya, no, sa Diyos Ama. Lagi siyang tumatawag. No? At yun nga, yung talata na binasa natin kanina, wala siyang ginagawa na hindi kalooban ng Panginoon. Lahat ng ginagawa niya, yun ang kalooban ng Panginoon. He is faithfully obeying God the Father. At ang Panginoon, mga kapatid, sa gabing ito, ay wala nang kailangang patunayan pa pagdating po sa katapatan. Ano po? Sapagkat kung babasahin po natin ang 1 Corinthians chapter 1 verse 9, God who has called you into fellowship with His Son Jesus Christ our Lord is faithful. Okay? Ang ibig pong sabihin ng talatang ito, kaya po tayo iniligtas ng Panginoon. Kaya po tayo tinawag niya, ano, para magkaroon ng kaugnayan sa Panginoong Kristo sapagkat siya'y tapat. Okay? Hindi niya tayo iiwanan. No? Sa kabila ng atin pong unfaithfulness sa Panginoon, ang Panginoon ay tapat pa rin, lalo na sa kanyang pangako. Okay? And then, nasabi pa dito sa 1 John 1:9, alam po natin ito. If we confess our sins, He is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. Maging sa paghingi po natin ng tawad sa Panginoon, maging sa kanyang pagpapatawad sa atin, He is faithful. Kanina sa salvation, ito po ay pagpapakita ng katapatan ng Panginoon sa atin po paghingi ng tawad, no? Kaya tayo papatawarin ng Panginoon because He is faithful. At ang sabi naman po sa 2 Thessalonians chapter 3 verse 3, but the Lord is faithful and He will strengthen and protect you from the evil one. Okay? Ang Panginoon patuloy tayong puprotektahan, no? Siya po ay matapat na puprotektahan tayo sa kasamaan. So makikita po natin dito, no? Yan po ay ilang mga talata na nagpapakita ng katapatan ng Panginoon sa atin. Okay? Kumbaga wala na siyang pwedeng patunayan at wala na tayong pwedeng hingin na patunay, no? Na pruweba na tapat nga ba ang Panginoon. Sapagkat katulad ng atin kung lagi sinasabi, the fact na nandito tayo, naririnig natin ang salitang ito, malalakas tayo,
So po, the fact na tayo po'y nakaabot sa 2024, it means the Lord is faithful. Ang tanong ngayong gabi mga kapatid, are we faithful to Him? Tayo po ba ay nagtatapat sa Kanya? At ang isa po sa mga paraan para maipakita natin na tayo ay tapat sa Panginoon is through constantly praying. No? Constantly communicating with Him. Hindi lamang po basta tayo ay manalangin, but constantly praying. Ganun po ang mga magkakaibigan, di po ba? At ang isang paraan para may pakita mo ang iyong katapatan, you always talk. No? You always tell what's in your mind, what's in your heart. No? At ang isa pa, hindi lamang po yun, no? Kundi ginagawa mo rin yung gusto at hindi mo ginagawa yung ayaw ng iyong minamahal o ng iyong karelasyon. Di po ba? Ganun po ang Panginoong Hesukristo nung sinabi niyang, you always hear me. Okay? Ang ibig sabihin nun, every time na tumatawag ang Panginoong Hesukristo, lagi siyang pinapakinggan ng Diyos Ama. At kung ano ang kanilang mapagkasunduan, kung ano ang kalooban ng Diyos Ama, yun ang kanyang ginagawa. Yun ang nasusunod. At makita po natin dito, no, na ang Panginoon sa relationship niya sa atin, He is faithful. Ang hamon sa atin ngayong gabi, nawa maging tapat din tayo sa Panginoon. At may papakita natin yan if we keep on communicating and obeying the Lord. So ngayon pong gabi, kumusta po ang atin pong prayer life? Noong 2023, masasabi po ba natin na naipakita natin sa Panginoon that we are faithful to Him? Ngayong 2024, meron pa po tayong mahabang panahon para i-develop, no, i-strengthen ang atin pong relationship sa atin pong Panginoon, no, sa pamagitan po ng faithful and constant praying to Him. Okay po, so yun ang pangalawa na resulta, no, when you constantly pray to God. No, you will have a firm relationship, you have a faithful relationship, you will develop a faithful relationship with God, no, sapagkat ang Panginoon ay faithful sa atin. At yan po ang pinakitang halimbawa ng Panginoong Hesukristo. Ang pangatlo at ang panghuli, you will have a favored relationship. No? Favored relationship. Isang mapagpala na relasyon or pinagpala na relationship. Okay? Ang sabi dito, balikan natin, I knew that you always hear me, but I said this for the benefit of the people standing here, that they may believe that you sent me. Okay? So dito, ang gustong sabihin ng Panginoon dito, I knew that you always hear me. No? Alam ko noon pa, matagal na lagi mo akong dinidinig, no, sa aking pananalangin. Kumbaga parang inilalakas ko itong panalangin ito para sa mga tao na naandito, no, para sumampalataya sila, no, na ikaw talaga ang nagsugo sa akin dito. Okay? So, gusto niyang ipakita dito na pagka meron kang firm and faithful relationship, you will have a favored relationship with God. Ang ibig sabihin, anuman ang kahilingan mo, no, yan ay ipagkakaloob ng Panginoon through your constant prayer. Ganyan po ang Panginoong Hesukristo. Dahil sa lagi siyang in tune, no, lagi niyang inaalam kung ano ang gusto ng Panginoon, wala siyang hinihingi, ano po, na hindi naaayon sa kalooban ng Diyos. Okay? Kaya lahat ng kanyang hinihingi, yun po ang nangyayari. Nakuha niyo po ako? At dito po, sigurado ang Panginoong Hesukristo na ito ang kalooban ng Panginoon, na buhayin si Lazarus. Bakit po? Para sumampalataya itong mga taong ito na ang Panginoong Hesukristo talaga ang sinugo, ang Mesiyas, ang tagapagligtas na sinugo ng Diyos Ama. Mga kapatid, sa gabing ito rin po ang challenge at saka ang pangako ng Panginoong Hesukristo sa bawat isa sa atin na tatawag sa Diyos Ama sa pangalan ng Panginoong Jesus. Ang sabi niya sa John 15:16, You did not choose me, but I chose you and appointed you to go and bear fruit, fruit that will last. Then the Father will give you whatever you ask in my name. Okay? So,
Ito ang plano ng Panginoon sa atin, no? Na tayo umunlad, no? Tayo po'y maging mabunga. Yun ay kung tayo mananatili lagi sa Panginoong Jesucristo. At kung tayo ay laging mananatili sa Kanya, susunod sa Kanya, sabi niya, whatever you ask. At ang sabi dito, the Father will give you whatever you ask in my name. Sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Kaya pagka tayo po'y nananalangin, lagi po tayong may in Jesus' name. Because of this verses. Ano? Ang sabi pa sa John 16:24, until now you have not asked for anything in my name. Ask and you will receive and your joy will be complete. Okay? So sabi ng Panginoon Jesucristo sa mga apostol hanggang ngayon, hindi pa kayo humihingi sa pangalan ko. Humingi kayo at kayo ay makakatanggap. Again, in Jesus' name. At ang sabi sa John 14:13, and I will do whatever you ask in my name, so that the Son may bring glory to the Father. So mga kapatid, salamat sa Panginoon sapagkat tayo po na sumampalataya sa Panginoong Jesucristo. Tayo na isinuko natin ang buhay sa Panginoong Jesucristo. We will have a favored relationship. Marahil ang dahilan kung bakit hindi natin maintindihan kung sinagot na nga ba tayo o hindi pa ng Panginoon sa ating prayers ay hindi tayo madalas nananalangin. Ano po? Or marahil, saglit lang tayong manalangin. Meron po tayong ibang priority. Di po ba? Pero dito, makikita po natin na when you constantly pray, no, katulad ng Panginoong Jesucristo, you will experience a lot of favor. No? Kayo po ay mararanasan ang blessing ng Panginoon, ang sagot ng Panginoon. Sapagkat ganun din po tayo pagka sa atin pong mga relationships, ano? Pagka tayo po ay laging nagko-communicate sa atin pong mga minamahal, no po, napakabilis po, no, na bigyan ng pabor sa atin pong mga kahilingan. Hindi ko po malimutan yung isang member sa Kalapan, ano po, si Brother Benedict. Siya po ay nung first time na sumakay sa barko bilang seaman. At after 1 year, pagbalik niya, ang dami niyang dalang pasalubong. Okay? At iniintay ko kung meron siyang pasalubong sa akin. At nung tinatanong ko na kung nasaan ang iyong pasalubong sa akin, ang sabi niya sa akin, bakit sumulat ka ba? No? Nakipag-communicate ka ba? So, doon ko na-realize na ang kanya lang pinasalubungan ay yung naalala siya, no, yung sinulatan siya na kahit hindi mahaba, no, ay, kumbaga, binigyan niya ng blessing. At naniniwala ako na ganun din ang Panginoon. Ano po? At ganito rin ang halimbawang gustong ipakita ng Panginoong Jesucristo sa bawat isa sa atin. That when we keep on praying, no, that when we constantly pray to the Lord, we will be favored. No? The blessings of God will flow in our lives. Kailan kayo huling nakatanggap ng pagpapala ng Panginoon? Gusto niyo bang makatanggap ng maraming pagpapala sa Kanya? Patuloy tayong manalangin or lagi po tayong manalangin. Katulad po ng ginawa ng Panginoong Jesucristo. Ngayong gabi, sa pagsisimula po ng taong ito, nawa maging desisyon na po natin na ayusin po natin ang relationship natin sa Panginoon. At ang isang paraan ng pag-ayos po nito ay lagi po tayong manalangin. Noon pong December 20, 2010, si Billy Graham po, 92 years old siya noon, hindi pa po siya namamatay, ay in-interview po siya ng Fox News. At ang tanong sa kanya, what will he do if he could do it over again? Okay? What will he do if he do it over again? Anong gagawin niya kung ibabalik yung kanyang buhay? At nakakabilib itong sagot ni Billy Graham. Po, si Billy Graham, alam po natin na siya po ay sikat na evangelist po, at siya po ay napakaraming mga tao kaluluwa na dinala sa Panginoon sa pamamagitan ng kanyang pangangaral. Ngunit ito ang kanyang sagot doon sa tanong na kung uulitin mo ang iyong buhay, ano ang iyong gagawin? Ang sabi niya, if I had it to do over again, I'd spend more time in meditation and prayer and just telling the Lord how much I love Him and adore Him and looking forward the time we're going to spend together for eternity. So dito po, no, kung atin pong isa-summarize itong
desire ni Billy Graham, gusto niya kung ibabalik ulit ang kanyang buhay, ay magkaroon siya ng mas malalim pa, mas matibay pa na relationship sa Panginoong Hesus-Kristo. Sa pamagitan ng pagbubulay-bulay ng kanyang salita, pananalangin, no po? At pagsasabi na mahal niya ang Panginoon. Ngayong taon, mga kapatid, may we have a firm, faithful, and favored relationship with our God. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa inyong paalaala. Salamat sa panalangin ng Panginoong Kristo. Lord, kita mo ang aming mga relationships. Marami dito ang nangangailangan ng pag-aayos. Pero Panginoon, sa gabing ito, nawa ang unahin namin ayusin ang relationship namin sa inyo. Sapagkat marahil ang dahilan kung bakit marami kaming sirang relationship ngayon, ay hindi maayos ang relationship namin sa inyo. Kaya Lord, sa pagsisimula ng taong ito, yun ang aming pagsikapan, yun ang aming paglaanan ng oras. At tulungan mo kami na i-improve pa ang aming prayer life. Katulad po ng ginawa ng Panginoong Kristo. He prayed constantly to you. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po ulit sa inyong pakikinig. Pagpalain po tayo ng Panginoon at magandang gabi po sa bawat isa.